Hi everyone! Welcome again to my channel. And today's video guys ay andito ulit tayo sa aking mga succulent. Sa likod ng aming bahay ito nakalagay. Ayan. So dito is nakaka-receive sila ng midday sun until sa hapon. Ayan. Mainit dito. Pero pag winter time, mula umaga hanggang mga 3 o'clock, mainit dito. And nandito nakalagay yung iba kong mga ionium. Ayan. Yung aking ibang ionium. Tapos meron din ako dito nakalagay na mga babies. Ito yung mga niripat ko nung springtime. Ayan, nandito yung isang tray. Tapos ito rin, ayan, springtime ko rin to niripat. So, i-check natin kung ano yung mga hitsura nila ngayon. Kung ano yung latest sa kanila. Ito nga pala si gulom. Oh. Maganda yung kulay niya guys. Oh. Ayan, meron pa rin natirang pula-pula sa dahon sa dulo. Yung ating gulom. So, yung dahon niya, shiny pa rin. Maganda pa rin yung dahon. Yung isang gulom ko is, pangit yung dahon niya. Meron siyang mga itim-itim. Hindi ko alam bakit. So, ayan. Ito yung magandang gulom ko ngayon. Ayan. Tapos, nandito yung ating ionium. Ayan. Ito yung yung tinanggal ko yung pinakaano niya, yung gitnang rosette ba niya, kinuskus ko. Katulad niyan, kinuskus ko yung pinakagitnang rosette. Tapos, ayan, naglabas siya ng mga baby sa gilid. So, ito meron siyang 6 na babies. Diba? Isang puno lang yan, guys. Ayan. So, ayan yung nagiging resulta pagkatapos kong kuskusin. Tapos, ito rin, kinuskus ko rin yung pinakagitnang rosette niya. Merong 4 na nilabas. So, ang pinakaunang kinuskus ko talaga, ito. Ito yung pinakaunang ineksperimentuhan ko. And then, nung nakita ko na parang maganda yung nagiging resulta, ang ginawa ko, sinunod ko tong dalawa. Ayan. So, kailangan talaga ng lakas ng loob. Kasi ito is, nag-iisa lang to na, ionium. Pati ito, isang ionium lang to. So, talagang naglakas loob ako na kuskusin yung pinakagitnang rosette. Kasi maganda yung nagiging resulta dito. Ito kasi mayroon siyang mga kasama nandito. Ayan oh. Ayan. Kaya, ayan. Pinag-eksperimentuhan ko muna to. Saka ko na ginawa dito. Ayan. Tapos parang mayroong bagong palabas. Pero mamatay yung pimples na yan kasi mainit. Yan. So, plano ko na naman tong tanggalan ng mga dito para i-propagate pagdating ng autumn. Yan. Palipasin muna natin yung summer kasi napakainit. Baka mamatay sila. Mabagal silang mag-ugat kapag summertime itong mga ionium. Kaya palipasin muna natin. Yung summer, saka natin sila i-propagate. Ito oh. Yan. Ang pangalan nito, napaka-common succulents nito guys, pero maganda yung kulay niya kapag summer, di ba? Kasi ito ay tulog sila during summertime. Ayan. Cashmere violet. Tulog sila kapag summertime, kaya kung meron kayong alagang ionium, huwag ninyong galawin kapag mainit yung panahon para hindi matuluyang mamatay. Tapos, ito ang ating kiwi. Ayan, ang ating kiwi. Malaki na siya, guys. Meron din akong kiwi sa bukid. Pero mas maganda yung kulay ng kiwi ko na nasa mini greenhouse. Ayan. Pwede siyang i-propagate sa dahon kasi nasubukan ko na siyang i-propagate sa dahon. Nagkakaroon siya ng baby, itong kiwi. Ayan. Ang ating kiwi. And then, meron tayo ditong Joyce Tarok. Ayan, ang magandang kulay ni Joyce Tarok, oh. Yan. Nagpipink yung niya. Yung dahon niya. Maganda. Flawless siya dito. Yung Joyce Tarok ko na nasa bukid, pangit yung dahon niya. Hindi siya ganito ka-flawless. Ang ganda siya dito ha. Yan ang ating Joyce Tarok. Tapos meron tayo ditong si Adolphe uli. Ayan. Tapos ito si Macronata. Yan ang ating Macronata dito. Para siyang sino ba yon? Si Peach Pride. Yan, magkamukha sila ni Peach Pride, pero hindi sila si Peach Pride. Magkaiba sila. So, ito is si Macronata. And then, meron din akong na-propagate dito. Ayan. Macronata rin.
Tapos, ito is Crassula. Ayan, tingnan ninyo guys. Nanilaw na yung dahon niya sa sobrang init. Ito ay variegated to. Maganda to siya sa winter time. Nagpipink yan siya guys. Itong Crassula na to. Dito banda sa likod kasi hindi siya nakaka-receive ng sunlight. Maganda yung ano niya dyan, dahon sa likod. Ayan Maganda yung dahon niya sa likod. Tapos ito is hindi ko rin alam ang pangalan niya. Pero tingnan ninyo. Yan napaka-chubby ng kanyang dahon guys. Yan. Hindi siya mahirap alagaan dito sa akin. Pwede nyo rin tong i-propagate sa dahon. Halimbawa, yung isang dahon. Magtanggal tayo ng isang dahon, ha? Ayan. Tapos, hiwain ninyo dito sa gitna. Nagkakaroon siya ng baby. Kasi nasubukan ko na. Yan. Maganda rin siya. Tapos, ito is Crassula rin yan. Na sunburn na siya. Ganyan yung hitsura kapag na sunburn. Yan, pumapangit yung dahon, parang nagba-brown. Yan, mayroon tayo ditong Starburst na crested. Yan, malaki na siya. Ang ating crested na Starburst. Tapos, ito is si Lemonade. Yan. Ito medyo maselan to sa summer. Kasi bigla na lang tong nanglalagas yung kanyang dahon. Bigla na lang siya nagkakaroon ng stem rot. So, etong nandito, so far okay naman siya. Yan, para siyang bouquet na rose. Diba? Kapag sarado siya, para siyang nagiging bouquet. Tingnan. Ito, nagiging ganyan, Tingnan ninyo. Ayan. Bigla na lang siyang nagkakaroon ng stem rot. Katulad nito. Ayan. Pero itong mga natira, ay kapag hayaan mo yan, pwede mong i-cuttings pagdating ng autumn or kapag hindi na masyadong mainit, ayan, i-cuttings mo para meron kayong propagation. Katulad nito, ayan, mga cuttings ko lang yan lahat kasi nag-umpisa lang ako sa isang puno. Parang ganito lang na puno, ayan. Tapos nung nag-anak-anak siya, kasi mabilis lang din to siyang mag-anak guys sa ito isang puno, ayan Ang bilis lang niyang mag-anak-anak. Kapag malamig na yung panahon, talagang todo siya manganak sa stem. Kaya mabilis siyang paramihin. Tapos ito yan, meron na rin siyang sunburn. Kasi yung gilid ng dahon niya is putik. So kapag natamaan siya ng sunlight, ayan, nagkakaroon siya ng sunburn. Ayan, ang ating suncap na Ionium. Nakalbo na naman siya. Tapos meron tayo ditong mga propagation. Ayan. Mga leaf propagation ko. And then, meron tayo ditong blue haze. Ayan. Ang ating blue haze. Ito yung pinaka-mother plant ng aking mga blue haze. Ayan, si Fanfare. Tapos, ito, tingnan ninyo. Nakalbo na siya, guys. Hindi ko na kasi naalagaan. Tsaka, hindi ko na rin nadiligan. Ayan, tingnan ninyo. Nakalbo na yung kanyang stem. Kawawa naman. Ito rin nakalbo na talaga yung stem guys. Si Spring Tower nakalbo na. Yung aking mga Crassula talaga nakalbo na sila. Kasi hindi ko na sila nadiligan. Yan, nagkalbuhan na sila. Kailangan kasi silang diligan. Kahit summer, kailangan nilang diligan. Kasi hindi sila katulad ng Echeveria na pwede silang hindi diligan kasi marami silang tubig sa dahon, yung mga Echeveria. Pero ito, kapag hindi mo diniligan, yung dahon nila sa baba, nagiging dry. Doon sila kumukuha ng tubig. So, ayan. Para na silang kahoy. Tingnan, ayan. Nagda-dry na. Tapos, ayan, ito, galing to sa bukid. Dinala ko dito sa bahay. Kasi yung sa, kasi mini greenhouse is puno na. So, wala na siya mapaglagyan doon. Kaya, dinala ko dito sa bahay. Ayan. Ito nga pala yung inano ko sa seeds propagation. Ayan, malaki na siya, guys. Ayan. Ang mother plant nito ay si Moonglow. Ayan. Malaki na. Tapos,
napansin ko kamukha siya ni cabbage rose. So, ang na pollen nung pinulinate ko kasi sari-sari kasi yung nilagay ko. So, ang nag-survive na pollen nung nag-pollinate ako kay Moon Glow is si cabbage rose. Ayan, mas kamukha kasi siya ni cabbage rose. Ayan, meron din dito. Ayan, oh. Malaki na sila. Hindi ko pa rin sila na, ayan, ganun pa rin yung kanilang pot. Hindi ko pa rin sila na iripat kasi naabutan na ako ng summer kaya hindi ko sila na iripat. Ayan, meron dito and then meron din dito. Ayan, 'di ba? Malaki na sila. Ito oh, meron pa ring pula sa dahon oh. Ayan, 'di ba? Kamukha siya ni cabbage rose. Ayan. So, tingnan natin si Moon Glow. Meron akong nilagay dito na Moon Glow. Ito si Moon Glow yan, guys. Yung dahon ni Moon Glow is mataba. Ayan. Ito is manipis. Itong nai-propagate ko sa buto is manipis yung dahon niya. Ayan. I-compare doon kay Moon Glow. So, ito yung Moon Glow ko is mataba. Ayan, oh. Mataba yung dahon niya. Kahit yung mother plant, mataba yung dahon. Tapos, ito is manipis yung dahon. So, ayan. More on kamukha sila ni cabbage rose yung dahon. So, sa ngayon, wala pang nagkaroon ng stem rot. Wala pang namatay dito. Kompleto pa rin sila. Mula nung baby hanggang ngayon, kompleto pa rin. Ayan, dumadami na sila, diba? Malaki na. Ito, o, tingnan ninyo. Mayroong mayroong farina. Halos lahat sila is, kung napansin ninyo, may farina pero napakanipis. Ito lang yung sobrang kapal na farina. Yan. And then, mayroon tayo ditong si Yumilis. Ayan, nagiging dilaw na si Yumilis. Ang ating mga babies na Yumilis. Ito si Bloody Maria. Ayan, mga Bloody Maria yan. Ito rin. So, ayan, mga babies. Ito is, kung nagtataka kayo, bakit ko tinatanim sa mga ganitong pot. Ayan, bakit hindi ko na lang sila pag-isahin. Ayan, mga ganito. Bakit hindi ko na lang sila pag-isahin? Kasi, ang purpose ko, kapag naisipan kong mag-arrangement, na sila, established na sila kapag ginawa ko silang arrangement. So, hindi na ako mahirapang magdilig sa kanila. Pwede ko na silang diligan agad kung gusto ko. Pwede ding hindi. So, kaya tinanim ko sila sa ganito. Ayan, nakatanim sila sa isa-isang pot para diretso-diretso kapag gusto mong mag-arrangement. So, ayan lang guys, yung ating latest update dito. So, thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Yan, sana nag-enjoy kayo and thank you so much for watching. See you on my next video. Bye-bye!